And we are so glad po na sa umagang ito, Kat. Ang dating paniniwala ko po is wait! Ano ba, Lord? Transformation, pagbabago. Ika nga nangyayari ito sa buhay ng isang tao, makristyano man o hindi. Welcome mga kapatid dito po sa ating episode ng BNE Podcast which talks about transformation. Ika nga ito ang araw kung saan mararanasan natin at matatalakay natin ang buhay ng mga kapatiran kung saan nagpupuri sa Panginoon dahil binago sila ng Panginoon. Ang panauhin po natin ngayon ay walang iba kundi isa po sa ating mga leaders sa bahay ni Emmanuel, one of our elders. I would like to welcome and I am honored again in this stage, Ate Sally Sagon. Welcome, Ate Sally. Thank you po, Pastor. Magandang araw po and sa mga ating tagapanood, magandang araw din po sa inyong lahat. Kumusta po ang pakiramdam niyo ngayon? Mabuti po, Pastor, pero medyo may kaba. Normal na nangyayari, di ba? Opo. Pero I know that the Lord will give you the strength to relate to us your story. Opo, Pastor, and I thank God for the opportunity na isa ako sa tinawag niya to share my transformation story. Ate Sally, sabihin mo nga sa amin so that we can have a small background about you. Kung taga saan ka sa Pilipinas, ilan kayong magkakapatid, at ano po ang pamumuhay niyo sa lugar ninyo? Ako po ay ipinanganak at lumaki sa Sinait, Ilocos Sur. Nagmula po ako sa isang malaking pamilya. We are 7 kami na magkakapatid dahil sa kagustuhan daw ng father ko na magkaroon ng additional pa na lalaki sa family kasi isa lang po yung lalaki bago po sa akin. Paano po ba kayo nakapunta ng Saudi Arabia? Bali, Pastor, wala po talaga akong planong pumunta ng Saudi Arabia. Bali, nag-a-apply ako noon sa Amerika talaga yung target ko. Tapos, yung mga kasamahan ko sa trabaho, ako kasi yung gumagawa ng schedule. So, kinuntsaba nila ako na magsabay-sabay kami ng day off that day. Hindi ko alam na ang pupuntahan namin pala ay agency. So, wala po akong kadala-dala. Sila may mga resume, ganyan. Tapos, yung pinuntahan namin na agency, tapos na pala yung hiring nila. So, pinapunta kami dun sa Saudi Recruitment Office. So, doon, kahit wala po akong dala, sabi nila to follow na lang. So, doon na po nag-start lahat na hindi ko po talaga inaasahan. Ini-schedule po kami for exam. Tinawagan ako, so nagpunta naman ako na mag-exam. And after po ng exam, hindi ko po talaga inaasahan na pasado ako kasi mostly ang content po ng exam is more on arterial blood gas reading, which is hindi po ako masyadong marunong doon sa interpretation. But talaga siguro na may plano sa akin na talagang dalhin po ako sa Saudi Arabia kasi pumasa po ako. Yun, tinawag na po yung pangalan ko na nakapasa ako. Then diretso interview na po yun, wala nang uwian. Pinag-snack lang kami saglit. Then after nun, pinapirma po na kami ng job offer. Just to clarify, Ate Sally, kasi hindi natin nabanggit kung anong trabaho niyo. You are a nurse, right? Opo. Kasi baka nabigla sila nung binanggit mo arterial blood gas. No, hindi nila maintindihan yun. No, it's a foreign language for most of us. No, however po, natutuwa ako dahil yung pagkapunta mo pala dito sa Saudi Arabia came as a surprise. No, pero ilang taon ka na nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia? Is it the same hospital? Yes po, Pastor. 13 years na po ako sa aking employer. Hindi po ako lumipat. Kamusta naman ang buhay nurse dito sa Saudi Arabia kumpara nung dumating ka hanggang ngayon? Pastor, nung dumating ako, kasi sa Pilipinas, ako ay nurse supervisor. So struggle po talaga sa akin nung nag-uumpisa po ako sa Saudi. Kasi bedside, nag-umpisa yung lalong-lalo na yung maglinis ng pasyente, which is hindi ko ginagawa sa Pilipinas. Yung magtulak ng stretcher, naiyak talaga ako dati nung nag-uumpisa ako. Pero
yun nakita ng ng aking supervisors and head nurses yung performance ko. Doon po nag-start na promote ako. Tapos may mga challenges din akong naranasan from becoming a leader. Nababa po ako ng ng posisyon, pero praise God po at talagang ang Panginoon ay may plano sa bawat nangyayari sa ating buhay. So praise God po, siguro inihanda ka rin ng Panginoon no, na pinaranas sa iyo yung gaano kahirap maging nurse dito sa Saudi Arabia from bedside nursing to a more comfortable situation or area ngayon. Siguro yun ang ibinigay na rin na reward sa iyo ng Panginoon so that you will have more time for Him. Opo, Pastor. So, Ate Sally, since we have mentioned about the Lord, matanong kita, ano ba ang paniniwala mo dati? At paano ka napunta sa bahay ni Emmanuel? Lumaki po ako bilang isang Roman Catholic nung nasa Pilipinas po ako. Talagang pulidong Katoliko ang aking family. Nung pumunta ako ng Saudi, doon na po kasi yung application ko sa US, kasi yung balak ko noon, nag-apply ako ng Saudi na kahit hindi ko sinabi sa aking mga magulang. Sinabi ko na lang na paalis na ako a week before my flight. Iyak ng nanay ko noon. Kasi ayaw niya sa Saudi dahil sa mga bali-balita noon. So ayun, after ko na nag-Saudi, na-receive instead na approval of visa yung aking matanggap sa aking application, ay cancellation of visa yung dumating sa akin. Doon nag-start yung malungkot na side ng buhay ko. Then nagbakasyon ako. Kung saan-saan ako pumunta kasi nga malungkot ako. Then doon ko na nakilala na yung doon ako natagpuan ng Panginoon nung one of my saddest moment of my life. Tapos yon, nagpunta ako sa isang church na Christian. Dinala ko ng aking kaibigan. So doon na po nag-umpisa lahat, and kung paano ako napunta sa BNE, naghanap yung pastor namin ng church na pwede kong mapagtuluyan dito sa Saudi Arabia, which happens to be the friend of Ruby. Si Ruby ay isang taga BNE dati, and si Ruby ay kaibigan ni Pastor Mike. So doon na po ako nag-start sa BNE, and I started March 14, 2016 sa bahay ni Emmanuel. Wow, kayang-kaya pang i-recall ni Ate Sally yung kanyang date na naka-join sa BNE. So, you have mentioned, Ate Sally, na it was a frustration, no? Dahil visa sana ang gusto mong makita or matanggap, pero cancellation ang nangyari. So, it's quite a problem talaga po at naging malungkot ka. I know this is something that will be new to us, no? At marami siguro sa mga kapatiran natin ang gusto ring malaman dahil alam namin hanggang ngayon ay single ka. Meron ka bang love life? Meron ka bang relasyon ngayon or nakarelasyon? At kung gusto mong sabihin sa amin, kasi we want to see how the Lord transform you in the other side of you, because alam namin kung paano ka ginamit ng Panginoon professionally and also spiritually. But this one thing na sabi nga namin ay hindi pa alam ng madla, hindi alam ng bawat isa. And they want to know you more. Tingin ko ready po ako, Pastor, to share my life. Dati po kasi nung nag-aaral pa ako, nasa Ilocos po ako noon. Bale, 30 minutes away from our house, so malapit lang. So napaka-important, tingin ko po talaga is napaka-importante ng guidance ng magulang. Nung nung nakapag-graduate na ako, college pa lang po nag-umpisa na po ako. Madami akong nagawang mali sa aking buhay. Natuto ako na uminom, magbarkada nung college ako. Actually, na guidance office kami nung college ako, kasama ng aking mga barkada kasi more of boys po kasi yung mga barkada ko. Yung school ko is Christian, so talagang napaka-strict po nila, hindi kayo gagraduate, mabubuntis kayo, ganyan. Pero praise God po at nakagraduate naman ako, but naging worse nung nakalipat na ako sa Manila kasi doon ako nagtrabaho for long years.
May mga kaibigan po din ako doon at nagpatuloy po yun. Hard drinker po talaga ako nang nasa Manila na ako. After duty, talagang lumalabas po kami, walang palihayan. Tapos, ulit-ulit, ganon. Tapos, ang worst thing siguro or pinaka malala na nagawa kong kasalanan sa ating Panginoon is magkaroon din ng relationship. Pero, hindi ko alam po na mali yun until I know God. Kasi yung aking naka-previous na relationship ay married po siya pero hiwalay. So akala ko po it's all right kasi hiwalay naman siya, wala akong naaapakan na ibang tao. So yun po yung ko dati. So I'm enjoying life, masaya pagkasama siya. Ganun yung pakiramdam ko po noon. Paano mo siya nakilala? Or nakailang boyfriend ka before him? Meron ba? I have 2 serious relationship, Pastor, kasi dahil nga sa mga kapatid ko na nag-asawa after graduation, napaka-stricto na nila. Actually, ayaw na sana nila akong pag-aralin kasi after graduation, mag-aasawa lang din daw ako. So yung nagpaaral na sa akin is yung aking eldest sister. Paano nagsimula, Ate Sally, yung tinatawag mong maling relationship? You mentioned about it, di ba? Na paano mo siya parang nalalaman na mali at kailan yun nagsimula? Nagkakilala po kami sa work and dahil dun siguro sa yung paglabas-labas namin, naging malapit po kami sa isa't isa. Lalong-lalo na po yung mga kaibigan namin, every labas, magkasama po talaga kami every day. Yun, tapos po nagkaroon na lang po ako ng conviction nung may naririnig na ako about sa Lord, nung nag-a-attend na po ako ng Bible studies. Truly po talaga na totoo yung word ng ating Panginoon na it's good in correcting and rebuking. And kung talagang tatanggapin mo ng buo ay mako-convict ka talaga sa iyong ginagawa. How did you accept this, Ate Sally? Like, for example, you have been taught about the right way of relationship as the Lord taught us as well. No, pero kailangan mo magkaroon ng desisyon, di ba? Nagbabattle yung emosyon towards what is right. No, but sabi nga natin, kapag hindi ka matatag sa pananampalataya mo, hindi mo talaga mabibitawan na itong relasyon na ito. Kasi alam ko at alam natin na bawat relasyon na talagang nakaukit na at may pundasyon, mahirap bitawan. Pero paano mo nagawang bitawan? I prayed for it, Pastor. It took long time na pinagdasal ko. Kasi ako may mga may ginagamit akong application for all my prayer requests to our God. Nakalagay po doon. At talagang yun, pinagdasal ko po talaga matagal. Until such time talaga na dumating yung sa conviction ng puso ko to give up the relationship po. And it was the biggest decision that I made na alam ko napakahirap gawin. Sabi ko, Lord, bakit siya pa yung yung tinanggal mo sa buhay ko na napakahalaga talaga, mahal na mahal ko. Pero binigyan ako ng Lord ng courage. Nangusap talaga sa akin ng Panginoon. Every time I read the Bible, yung encouragement talaga yung binibigay niya sa akin. Siya yung nagbigay sa akin ng comfort and peace. Kaya po, hindi ko din maintindihan yung aking sarili. Bakit ang bilis ko na mag-let go that moment. Kasi naalala ko, nagkaroon kami ng misunderstanding talaga. Tapos maayos po yung aming pag-usap. And nagtataka din ako sa sarili ko na bakit ganun kadali ko talaga mag-let go. Kasi kung mahal mo talagang isang tao, ipaglalaban mo siya. And kung may isa na hindi mag-give up, hindi talaga, hindi kayo maghihiwalay. But at that moment,
parang may nagsabi sa akin na, accept it, let go. Parang may nagbubulong sa akin. And yun yung naisip ko dun sa prayer points ko na, Lord, ito na yung yung kasagutan ng matagal ko na ipinagdadasal. Kaya ganun ko kabilis nagsabi na mag-agree doon sa napag-usapan namin. And until now naman po, ang kinakatuwa ko and pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon is okay po kami, nakikipag-usap siya sa akin, nangungumusta, paminsan-minsan. And wala po talaga akong hatred sa aking puso. And kaya kong makipag-usap sa kanya. Amen po. Thank you, Ate Sally. Pero I think kung babalikan natin sa pagpunta mo dito sa Saudi Arabia at naka-join ka sa BNE, how many years ka na nga sa BNE, Ate Sally? 6 or 7. 2013? 16. 16 or 7. 7 years. So in that 7 years na nandito ka sa BNE, that relationship existed. Opo, Pastor. When mo na-decide na putulin ito at may nakapag-influence ba sa'yo o may nakakaalam ba nito na naging sandigan mo rin o naging counselor mo rin about the wrongdoing? Wala po akong pinagsabihan sa BNE. Ang sinabihan ko po ay yung mga close friend ko nung nararamdaman ko na nakukonvict ako sa aking kasalanan. Kasi 'di ba sabi ko sa inyo hindi ko alam na kasalanan pala 'yon. Kasi wala naman akong naaapakan na ibang tao. So magmula noon, nag-umpisa lang 'yun na when I decided to seek a counsel nung after ng turning point ko talaga, Pastor, is yung EGR. Nung flinash yung Passion of the Christ, yung lahat ng hirap ng Panginoon, naisip ko na kasalanan ko yun. Dapat ako yung tumatanggap nung palo, yung lahat ng pasakit kay Jesus Christ. Ang laki talaga ng impact ng sin na yun sa aking buhay. Pero doon ko naramdaman, doon pinaranas ng Panginoon how He loves me so much, even how great my sins are. Parang nung time na yun talaga, parang niyakap ako ng Panginoon sa aking mga kasalanan. Talagang sabi ko, Lord, forgive me. Ang laki-laki talaga ng kasalanan ko. Doon ko lang na-realize lahat nung ginawa ko. Pero, ayun nga, napakalaki ng pagmamahal sa akin ng aking Panginoon na kahit gaano kalaki man yung mga nagawa kong kasalanan ay kayang-kaya niya akong patawarin at linisin anuman yung mga nagawa kong kasalanan sa Kanya. Ang EGR naging kasangkapan ng Panginoon for you to realize everything. At doon din na iperanas sa'yo ng Panginoon yung kanyang pagyakap. Yung kanyang comfort na hindi kahit nagkaroon ka ng ganong klaseng kasalanan ay hindi ka pinakawalan ng Diyos. Kundi mas lalo kanyang in-embrace, mas lalo kanyang tinanggap dahil naging humble tayo para aminin yung pagkakasala natin. So, Ate Sally, at that point in time, na naranasan mo ang EGR, ipinaranas na iyo ng Panginoon yung kanyang pagyakap, yung kanyang kapatawaran. Ngayon, na naibigay mo na kay Lord lahat ng mga nasa sa loobin mo, yung puso mo, at alam na ng bawat isa yung totoong nangyari sa buhay mo. Paano mo itatayo yung sarili mo ngayon bilang isang tagapaglingkod ng Diyos at paano mo maitaguyod ang pagiging anak ng Diyos? Para maprotektahan ko ang aking sarili para hindi mulit magawa yung dati kong kasalanan, I make it sure na lahat ng gagawin ko ay ini-involve ko si Lord. Kung ito ba ay makaka-glorify sa Kanya or hindi. At ayun nga po yung patuloy na pag-aaral, pag-a-attend sa mga Bible studies kasi doon natin malalaman yung mga salita ng Panginoon kung ano yung mga dapat natin o hindi. Kasi kagaya ko dati, kung hindi mo narinig, walang makokorek sa'yo.
So, ganun po ka-importante sa akin yung Bible studies. Amen, Ate Sally. Thank you po. At Ate Sally, marami kang napapansin pagbabago sa sarili mo. Simula na nakilala mo si Lord, di ba? Siguro you can differentiate who Sally was before and who Sally is now. Pwede mo bang ma-share sa amin ano yung mga katangian mo na nabago dahil kay Lord? Ayun, madami po, Pastor. Unang-una, 'di ba, sinabi ko kanina yung mga vices na meron ako noon, na yumayakap ako sa inidoro, sa kalasingan. After ko nag-Saudi, ewan ko dahil siguro nung una, dahil siguro sa walang alak dito pag uwi ko ng Pilipinas. Pero struggle din kasi alam ng barkada ko kung ano yung ginagawa ko noon eh. So dadalhin ako sa bar, ganyan. Pero praise God po at one time, natetempt talaga ako, pero finally, ang in-order ko po talaga is kape, which is pinagtawanan ako noon. Pero yun yung una, yung Sally dati is very impatient, magagalitin talaga ako. Ang dali ko talagang magalit. Yun yung mga small things na una-una na binago ng ating Panginoon sa akin. Sinusumpa talaga ako nun dahil sa kasungitan ko. Ate Sally, masaya ka ba ngayon? Opo, Pastor. Praise God. Sa BNE, masaya ka. Yes po, hindi ko po, iba yung saya na binibigay ng mga material na bagay at saka sa yung pagkakilala natin sa Panginoon. Even though we have problems, we can smile. Naisip mo ba na darating sa panahon na ito na ikaw ay magsisilbi kay Lord bilang isang elder ng panambahan? Anong nakikita mo sa sarili mo in terms of responsibility ngayon, spiritually? Pastor, hindi ko talaga ini-expect na maging elder ako sa simbahan na to kasi sa pinanggalingan ko, sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Kaya nag-isip ako nung sinabi niyo sa akin na nung kinausap kami na isa ako sa mai-install na sa mga elders or deacon sa bahay panambahan. Gusto ko nun tumanggi, sabi ko, kasi hindi ko pa nasasabi nun yung present na situation ko. Pero yun nga dahil sa Bible studies na yung mga ginamit nga ni Jesus Christ na disciples sa Bible, yung mga Bible characters doon na they are all sinners na binago ng Panginoon. So from the rate of 1 to 10, gaano ka kasaya sa paglilingkod sa Panginoon ngayon? Para may improvement pa na maging masaya, sasabihin ko po na 8, Pastor. Kahit na mahirap kung minsan, lalo na pag may mga task, lalo na sa pagtayo doon sa harap. But I thank God for the wisdom na binibigay niya sa strength kasi lalo na sa pag-share ng words kasi mahirap talagang magre-research ka talaga, lalo na may trabaho pa po tayo. But yun nga, ang Panginoon talaga po ay hindi nagkukulang. Sa mga dumadanas sa sitwasyon na pinanggalingan ko dati, I can encourage them na sabihin ko kung gaano ang pagmamahal ng ating Panginoon sa ating lahat. Gaano man kabigat yung nagagawa nating kasalanan, if we truly repent with our sins, He is able to forgive us and purify us as white as snow, sabi nga sa ating Biblia. And yun, always read the Bible kasi yung salita ng Panginoon ang talagang nag-guide sa atin how to walk correctly sa ating buhay. And surround yourself sa mga tao na makakapaglapit sa ating Panginoon para hindi po tayo mawala sa maling landas. Praise the Lord po. Sana nakikinig ang mga taong ito at makuha nila ang naituro sa iyo ng Panginoon. And one last question, Ate Sally. If you're given the chance now to thank the Lord, how will you thank the Lord? Hindi ko alam kung paano ko mapapasalamatan ang ating Panginoon. Pero I can't really express how thankful I am to God sa binigay niya sa akin na
kapatawaran, mas especially sa salvation na pinagkaloob niya sa akin, sa pagmamahal. Pagmamahal mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, at nararamdaman ko yun every day, Panginoon. And thank you, Lord, sa araw-araw na strength na binibigay mo sa akin. Even nagkakaroon tayo ng problema. Wait. Sorry. Okay? Sige. And even in trials, kasi bilang isang nakakilala na sa iyo, Panginoon, we are not excused for any troubles or trials sa aming buhay. And I thank God that you are there always, Panginoon, na ready na magtulong, ready na nandyan kahit saan kami, because you are present anywhere. Na kung kailangan namin ay nandyan ka, lagi ka naming tatawagin. At ready, Panginoon, na mag-answer sa aming mga prayers. Thank you, Lord. Thank you. I cannot thank you enough, God, sa ginawa mo sa aking buhay. Thank you. Amen. Praise God po. I know the Lord is also very joyful na because of the victory that you have experienced simula na makilala mo siya. At ang pinakamalaking tagumpay na naranasan mo, Ate Sally, is to be able to get out of that relationship because the Lord taught you and you received it. The Lord opened your eyes and you did not resist and you chose Him. And then He gives you salvation. Kaya nakakatuwa po na makasama ka namin sa araw na ito dahil maraming isipan na naman ang nabuksan. They might not have the same experiences with you, but somehow the Lord has taught them through your story how He forgives, how He transforms. And for the rest of the people now looking unto us or as an audience, don't give up because the Lord will never give up on you. Ibigay natin sa Kanya yung puso natin, yung isipan natin, yung buong pagkatao natin dahil mahal tayo ng Diyos. At hindi po yan biro. Totoong mahal tayo ng Panginoon. Thank you, Ate Sally, for being with us tonight, for not just being so emotional, not just being so true to us, but for giving us your honest disposition bilang anak ng ating Panginoon at servant ng ating Lord. Thank you so much. We are so blessed. And thank you po sa atin pong mga nanonood, mga kapatiran. And we have come up to this very time na atin pong wakasan ang episode na ito regarding transformation. Take from our words, especially from the Word of God, na kailangan natin bigyan ang ating mga sarili ng panahon para kilalanin pa ang ating Panginoon. And I'm sure, if you meet the Lord, this will be the changing point of your life. Transformation, pagbabago, nais mo ba yan? Meet the Lord Jesus Christ. God bless us all po. Thank you for joining us.